kapatid. Always, all right mga kapatid. Welcome back po. Meron lang po ako yung papakita sa inyo. Yung last na isinigawan ng SWS survey regarding sa net satisfaction rating ng ating Pangulo. Panoorin nyo lang po, tingnan nyo lang po, kayo na po mag-analisa, kayo na po humusga kung nararapat pa ba o kumbaga sa kanya, mayroon pa ba siyang legacy ang magagawa. Dahil almost 2 years na lang, di ba? 2028, di ba? Kumbaga sa kanya, ano pa ba ang magagawa niya? Pakita ko muna sa inyo, tapos kayo na po ang bahala kung manilisa o umusga kung nararapat pa ba. Kasi sobrang baba na po talaga nito. Tingnan natin mga kapatid. Nakita niyo naman, di ba po? Yung sa survey ng satisfaction rating niya ay talaga napakababa po talaga. Negative 15. Pero tingnan natin, himayin natin yung sa balance Luzon, di ba? Sa balance, plus 2 siya diyan, di ba? Neutral po siya yung sa balance Luzon na yan. Tapos yung sa Metro Manila, NCR, o sa Metro Manila, nakita niyo naman po, di ba? 31%. Negative. Negative po yan. 31%. Kaya makikita natin na talagang almost inaayawan na siya. And then, tingnan natin yung sa Bisaya. Diba? Sa may Bisaya po, negative 15. Ang rating niya doon, negative 15. Diba? Nakita niyo naman po. Ang malupit sa may part ng Mindanao, mga Mindanaon, 40. 40% negative po. Bad talaga yan. Sobrang bad niyan. Napakababa na niyan, sobra. Ito po ang ating bibigyan ng reaction at opinion. Kung mayroon pa ba siyang magagawang legacy sa loob, kasi ang nalalabi na lang po, 2 taon, di ba? 2028, election na po yan, national. 27, starting na ng kwan yan, di ba? Pukpukan na ng pagkukan yan, na para, di ba, laban na yan. Kumbaga, kanya-kanyang kwan na yan. Kaya, almost 2 years ang nalalabi. Ang tanong, may legacy pa ba siyang magagawa sa 2 taon na yan? Tanong po tayo, di ba? Mayroon pa ba? Tingin ko sa opinion ko at reaction ko, wala na po talaga siya magagawa sa part na yung 2 taon. Kasi kung i-analyze mo mga kapatid, sa loob ng 4 na taon na kanyang panunungkulan, sabihin na natin 3 taon muna, hatiin natin kasi 6 years, di ba? Sa loob ng 3 taon, hindi niya nga nagawa, di ba? Yung pa kayang 2 taon na lang nalalabi. Ni walang tinatawag ng mga big project, di ba? Mga tinatawag na yung masasabi mong nagmamarka sa kanyang mga ginawa. Wala eh. Kung mayroon naman siguro, bakit ilatag niyo po dito sa amin para makita namin. Pero sa nakikita namin, wala talaga. Walang nakita tayo na big project. Eh. Kaya masasabi ko po, wala na po siyang magagawang legacy sa loob ng 2 taon na nalalabi na yan. Kasi unang-una, yun nga po, inuulit ko, yung 3 taon nga po na lumipas sa kanyang panunungkulan, wala yung pa kayang 2 taon. Malinaw po yan. Kung marunong tayo mag-analisa sa part na yun, doon natin, balikan natin yung 3 taon niya o 4 na taon na panunungkulan niya. Ano ba ang nagawa? Ano ba ang nagawa niya mga big project? Yun, marami siyang nagawa tungkol sa pinagmalaki niyang 5,500, di ba? Flood control. Puro mga guni-guni, di ba? Yun, balikan natin yun. Tapos yung mga tinatawag na mga yan, every time na magkakaroon ng concert, yan, sa palasyo, yun. Achievement niya po yan, di ba? Yung mga party dyan, mga iniimbita nila ng mga kung ano-ano. Kasi, di ba, mahilig siya sa mga ganun eh. Yun, mga ligasiya niya yun. At saka isa pa, ito pa, pinakamatinding ligasiya niya. Sa ating pananaw lang naman dahil ako po talaga totally, BBM po talaga ako. Kaya lang na-realize ko na ganito situation. Kaya, nag-withdrawal of support ako. Kasi wala talaga ako nakikita. Lahat puro puro pakikisama doon sa mga kanyang mga oligarch na mga malalapit sa kanya para hindi niya matanggihan. Yun ang nakikita ko. Kaya mabigat po yan, yung mga ganong part na yun. Kasi unang-una, mahirap nang kunin yung sa part na yun kasi mahirap 2 taon ang nalalabi tapos magkakaroon ka pa ng legacy. Pero meron akong nakikitang pananaw na kung talagang mayroon pang legacy na magagawa. Kung may susurrender niya yung pinsan niya, di ba? Si Tambalos sa part na yun. Tingin ko mayroon siyang magagawang legacy.
bibilib kami doon sa part na yun kapag nagawa niya yun. Kasi tinuturo na siya sa part na yun. Kung sino-sino yung mga dapat na managot sa part na yun. Kaya yun lang makikita ko. Ligasiya sa part na yun, kung maibibigay niya yung totoong investigasyon, junkie tambalos-los, di ba? Yung talagang totoong nakinabang sa part na sinasabi nila sa flood control, sabi ni Saldico, bibilib tayo. Baka nga malinis niya pa yun. Pero sa tingin ko, sa loob ng ganong kahabang panahon na lang na nalalabi sa kanya, wala na po siyang magagawang ligasiya. Sa part na mga negatibo 15, ang hirap na po niya. Ang hirap niya pang, pero tingin ko, kasi marami ngayon nagsusulputan na sinasabing i-extend yung panunungkulan ng BBM, di ba, sa part na yon. Malaking tanong po yan, napakalaking question mark yan. Kasi unang-una, anong ligasiya ang nagawa mo? Anong mga proyektong nagawa mo para masabi mong kailangan mo? Di ba? Kasi nakakahiya yung gano'n. Wala na nga nagawa, di ba? Kasi ito yung mga naratibo ng mga kanyang mga alagad, yung magkaroon, ma-extend. Walang problema yon, karapatan naman nila yon. Pero tingnan nyo kung anong performance mayroon. Na paano ba ang Pilipinas? Nagkaroon ba ng mga malalaking proyekto? Nagkaroon ba ng, nagmarka ba ang Pilipinas sa pandaigdig ang merkado o pandaigdig ang usapin tungkol sa kung sino talaga yung kanyang nangunguna o sino, ano bang nagawa sa economic ng BBM sa part na yun, di ba? Yun ang, kung mayroon siyang nagawang gano'n na malalaking gano'n, pwede magandang imungkahi siguro. Pero bagamat, di ba, labag sa batas, dahil wala naman sa batas natin sa 1987 Constitution, talagang 6 years lang, at isinusulong nila yan yung magkaroon ng extension, walang masama doon sa ideyang ganon. Bagamat labag sa batas iniisip ko kasi siyempre karapatan nila yan. Pero dapat tingnan nila kung anong performance mayroon nagawa ang administrasyon na to para sabihin mo na ma-extend ang panunungkulan ng Pangulo. Di ba? Kasi nakakahiyang sabihin na extend mo pag tinanong, anong performance mayroon? Anong mga proyekto at mga big project mayroon? Di ba? Yun lang naman Kung wala, at yun nga, binabase natin sa mga walang proyekto o walang mga big project, siguro masyadong tinatawag na unethical yung mga ganong question. Bakit? Wala nga performance na maganda Di ba? Di ba? Bagamat karapatan nyo yan bilang, siyempre siguro, may mga bagay na gusto nyo gawin para manatili kayo sa ganun sa pati. Pero, nakakahiya. Nakakahiya na ganun ang sitwasyon na i-extend mo isang Pangulo o isang nanunungkulan na walang performance o walang nagawang big project sa ating bansa at kundi kaguluhan tungkol sa mga flood control sa ganyan. Pagnanakaw, corruption, ulo ng talaga matindi ang corruption po ng ating bayang Pilipinas. Kaya sana maintindihan niyo po. Kung may mga bagay kayong gustong gawin ganyan, ikinagalang namin. Pero tingnan kapatid, atin lang po talaga realidad. Real talk. Real talk lang tayo, totohanan lang talaga tayo. Kung meron man siyang legacy o may mga big project po siyang malalaki na ginawa sa loob ng kanyang panunungkulan, ilatag niyo po, makita namin kung ano-ano yun. Katunayan nga po yung mga big project na dapat magtatatak at magiging marka niyang kayong panunungkulan, di ba? Sinuspend niya katulad ng subway. Laki ng nun. Para lang mailagay sa unprogram yung mga proyekto na yun, di ba? Hindi niyo pinagpatuloy yung subway. Dinala niyo sa unprogram na kung saan doon napunta sa mga flood control. Ayan, ano nangyari, di ba? Puro mga palpak na flood control. Yun ang sinasabi natin mga kapatid. Hindi tayo, kumbaga, bagamat labag sa batas yung tinatawag nilang extension sa panunungkulan ng isang nanunungkulan sa ating bayan dahil unang-una wala sa Constitution niya, 1987, ginagalang namin yung karapatan nyo na magsalita ng ganyan, magmungkahi ng ganyan. Kasi, siyempre, democratic country tayo di ba? Ginagalang namin po yan, yung part na yan. Kasi unang-una, karapatan nyo yan na magsalita ng ganyan, extend nyo yung nanunungkulan. Pero lagi natin tatandaan mga kapatid, anong performance o anong big project mayroon ang kasalukuyang administrasyon para maimungkahi mo yung ganyang sitwasyon. Yung mga naratibo mong ganyan na sinasabi mong extend yung panunungkulan. Anong big project? Anong nagawa mo sa bansang Pilipinas sa loob ng panunungkulan ni BBM, sa loob ng, sabi na nating 6 yan, di ba? 20. Pero, di ba may nalalapit yung 2 taon.
anong big project meron. Diba? Ganun lang naman. Iyon po ang aming hinahanap para doon sa part na yun. Para makita nila yung totoong may ginagawa ba o wala. Diba? Ganun lang naman yan. Simple-simple. Anong proyekto ilabas nyo, ilatag nyo, doon kami bibili sa'yo. Pakulong nyo si Tambalos. Okay po.